Ito tanong, bago magkaroon ng provincial rate, ano ba yung sistema ng pagpapasahod o wage scheme dito sa bansa natin? Mga boss, mula 1950s hanggang bago mag 1989, may isa tayo na tinatawag na wage floor. Yung wage floor, yan yung minimum wage na tinatawag natin o yung pinakamababa na halaga na ibabayad doon sa manggagawa kapalit ng kanyang pagtatrabaho. So sa bisa ng Republic Act number 602 o yung minimum wage law, ang minimum wage para doon sa non-agriculture sector, so across all industries yan, basta non-agri, ay 4 pesos. NCR ka o nasa labas ka ng NCR. Para naman sa non-agri, plantation o non-plantation, ang minimum wage sa buong bansa ay 2 pesos and 50 centavos. So regardless of the location o anong klaseng negosyo o pinagtatrabahuhan mo, iisa yung sinusundan na minimum wage for the non-agri tsaka agri sector. Kaya walang tinatawag na provincial rate noon. O ngayon, noong 1989, dahil nagkanda leche-leche yung bansa natin, ginawang batas yung Wage Rationalization Act of 1989. So dahil dito sa RA 6727, yung pagtatakda ng sahod, binigay na sa mga regional wage boards. Kaya yung mga sahod, nag-iiba-iba na per region. Itong mga regional wage boards na to, mula 1989, ang nagtatakda o nagkokontrol kung tataas ba o hindi ang sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon ng bansa natin. Ngayon mga boss, itong regional wage boards na tinatawag, may 10 criteria na ginagamit bago magtaas o magdesisyon sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Pero yung 4 na major na criteria dyan ay number 1, welfare of workers and their families. Pasok dyan yung cost of living. Pangalawa, capacity to pay ng mga employers. Pangatlo, comparable wages and income. At pang-4, yung economic and social development. O para sa mga gago na dumidepensa dito sa provincial rate, keso nakatulong daw sa buhay ng mga manggagawa sa probinsya. Alam nyo ba na 300 to 400 pesos on average lang ang tinaas ng sahod ng mga manggagawa? Mula naging batas yung provincial rate na yan. Ayan, nandyan sa likod ko. At ganito naman kalayo yung agwat ng sahod ng mga manggagawa mula NCR tsaka mga probinsya. Pwede nyong i-google to. At sabi sa isang pag-aaral, ang sinasahod ng mga manggagawa, bawat rehiyon ay hindi sapat para makabuhay ng isang pamilya na may 5 miyembro. O ngayon, yung mga hambog na taga-NCR na nagsasabing okay lang na may provincial rate, tingin nyo makatwiran yung sinasahod ng mga manggagawa sa probinsya? Kaya mga boss, panahon na para pag-usapan at tanggalin yung walang kwentang provincial rate na yan.